Tama na lang ako kasi tagilid. Tagilid. Are you sure? Ayan. Ayan. Hello guys. So, before I start, gusto ko muna malaman kung sino yung excited dito sa Pasko. Sino dito yung excited na nung September pa lang? Hindi pa? Ano pa may pasok pa no? Sino excited na dito nung October? Alam mo, medyo mahina ang mga bata natin ngayon. Kasi kami dati, September pa lang, nagtakabit na kami ng Christmas lights. Tapos di namin mabuksan yan pag Halloween. Joke lang. Ayun, and then pagdating ng November, sino na excited sa Christmas? Parang wala pa rin December! Ayan. Sa tingin nyo, bakit, ano ba meron sa Pasko? Bakit tayo nagiging masaya about it? Or bakit tayo excited? Sino ang pwede makapagbigay? Walang pasok. Walang pasok! O, maraming pamasko. Ano pa? Ano ba nagpapa-excite sa inyo sa Pasko? May pera. Ano pa? Noche Buena. Ano? Kasama pamilya. Makaka-receive ng gifts. So, ano yun? Sino agree dito na tuwing December is exciting na month? Sino makakapagsabi? O tingin nila, birthday nila yung exciting na month? Natingin nyo, December ba yung pinaka-exciting na month para sa inyo? Ayan. Kasi totoo naman talaga, kasi marami tayo nare-receive dyan. Okay. Dahil sa Pasko, nararanasan natin yung pagbibigayan, pagmamahalan. Saan makakuha tayo ng regalo, di ba? Naalala ko yung masakit na naranasan ko nung Christmas party namin. Yung exchange gift namin is robot yung binili ko. Ang ganda, di ba? Tapos yung exchange gift na, tapos sabi ko sa mama, gusto ko rin ito. Kaso, yung di ba 50 pesos may robot na 50 pesos. Tapos yung napunta sa akin is Safeguard. Ano ba? Floor wax. Ano ba? Ano mas matindi yung hangin. Ang na-receive ko. Okay. Ang na-receive ko is 50 pieces na Monami candy. Sabi ko, di ko ito paborito. Tapos hindi ko ito gusto. Iyak ako sa mama ko. And then, grabe yung heartbreak ko, di masaya yung Pasko ko at that moment. And, dahil nag-i-expect ka ng yung mga ganda kong makuha. And lalo na, yung ideal natin na gusto natin makuha natin sa Pasko. Ayan, so maraming handaan, kainan, Noche Buena, may pamigay yung barangay, may pamigay yung yung munisipyo, na hamon. Then maraming pailaw, dahil nating ilaw dyan lang sa gilid. Pero ayun, at may ingay na mabibigay sa'yo na kakaibang feeling na di katulad ng mga ibang buwan, Di ba? Ibang buwan, normal lang naman yan Pero pagdating ng Pasko, iba. Mas buhay na pamayanan dahil sa celebration at maraming reunion. Sila dito excited sa mga reunion nila. Ayan. Alam naman natin na lahat tayo excited yan. Lalo na kung ka-close natin ang ating mahal sa buhay, mga kapamilya natin. Naalala ko si Hector, laging tuwing Pasko, hindi namin makasama yan kasi may reunion mo. Pero ayun, hindi mo makasama, Pero alam mo yun, dahil mahalaga sa kanya yun, and dahil nararamdaman niya yung essence ng Pasko dahil sa pagmamahal at pagbibigay. Gustong-gusto niya yun. So, yan yung lahat ng sino agree na masaya sila sa araw na to? Di ba? Sa Pasko. Sa Pasko na lang. Ayan. So, I hope maging masaya tayo sa mga susunod pang araw. And, ano ba ang Pasko? Sino makakapagsabi sa akin? Ano ba yung Pasko? Any hint? Hula? Wala? Birthday ni Jesus. Yung birthday ni Jesus. Ano pa? Wala na? Darating si Santa Claus. Hindi daw Santa Claus Hindi ko nakikita yan tuwing gabi Basta may medyas ako dyan. Ayan. Ano pa? Sige, ano ba ang Pasko?
So, Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, and primarily observed on December 25 as a religious and cultural celebration among billions of people around the world. So, hindi lang tayo nasi-celebrate ito, kundi iba't ibang Christian country, no? And naalala ko pa, September pa lang talaga, bare months pa lang, nagka-countdown na 100 days before Christmas. And kapag nakikita ko yung magkaka 1,000 na naman ako. 1,000 na, malaki na sa akin yung dati. So, madami ko naman mga pupunta ko na naman yung mga ninong-ninang ko. Madalas, laging wala. Pero ayun. So, ang Pasko is commemorate natin or celebrate natin yung kapanganakan ni Jesus. Pero, ang dami natin nakukuha ang benefits from it. Pero ano bang meron doon sa kapanganakan ni Jesus, no? And, yun yung alamin natin. Bakit may Pasko? Anong meron sa pagkapanganak ni Jesus? No? Check ko muna ang aking nabasahan. Sige, let us pray before I start. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Sa Christmas party na ito, Panginoon, na itinulak mo kami, Panginoon, to celebrate it, Panginoon, with your youths, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ikaw po ang siyang makita, Panginoon. Ikaw po ang siyang maramdaman, Panginoon. Dahil, Panginoon, we all need love, Panginoon. Gusto namin, kailangan namin maramdaman, Panginoon, na kami ay tanggap, kami ay mahal, Panginoon. At kami ay sigurado, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. And that's why, Panginoon, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kapahingan, ng satisfaction, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, Panginoon. As we talk about your birth, Panginoon, ikaw po ang siyang makita, ikaw po ang siyang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan. So, bakit may Pasko? Pinanganak si Jesus. Pero, ano bang meron dun sa pagkapanganak ni Jesus? Bakit natin siya sineselebrate? May gusto bang sumagot? Tingin nyo, bakit natin siya sineselebrate? Sabihin na, uy, may plus 1 na naman tayong Diyos. I-celebrate natin dahil may plus 1 tayong Diyos. Ganun ba yun? Kumbaga, bakit natin siya sineselebrate? Okay. Sino muna? Si Jesus. So, para ma-appreciate natin yung Pasko, hindi lang yung para puro regalo lang tinitingnan natin, yung mga ma-receive natin. Ano ba meron sa Pasko? And, sino ba si Jesus? No? So, si Jesus, sige, pupunta tayo sa Bible. In the 6th month of Elizabeth pregnancy, ito yung nanay ni John the Baptist, para sa may maalam. God sent Angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. So, out of nowhere, biglang nagpadala si Lord ng angel. And then, pinuntahan si Virgin Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph. So, engaged pa lang sila, hindi pa sila kasal, anything. So, wala pa silang anak, or talagang virgin si Mary, as descendant of King David. Okay, Gabriel, the angel, appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." So, confused and disturbed si Mary, and tried to think what the angel could mean. So, magulat ka, no, di ba? Angel, biglang lumabas dyan. Minsan, yung nakikita natin angel sa Facebook ngayon, yung ano yun, yung maraming mata, nakakatakot. Pero, ayun, ang angel is something na, wala namang binigay na picture ng yung Bible, no? Pero, kung makita ni Mary yun, magugulat siya, di ba? And hindi niya maintindihan, the Lord is with me. So, lahat naman tayo naniniwala dito na ang Diyos ay nasa atin. At kasama natin. Okay, ma-appreciate niya mamaya. So, don't be afraid, Mary. So, lagi itong intro ng ng angel. So, tuwing may kinakausap sila tao, parang pinapractice nila, don't be afraid. Don't be afraid, Mary. Laging ganyan. Then, angel told her, "For you have found favor with God." So, dahil ba mabait si Mary? Dahil ba mabuting tao si Mary? Hindi ganun yon. Si Lord pumipili, hindi base sa kung anong ginagawa natin. Hindi pumipili, kumbaga, dahil sa kung sino ka. Kumbaga, pinipili ka niya kasi ikaw pinili niya. Di ba parang ang sarap isipin na kapag may pinipili tayong tao, pinili kita kasi pinili kita. I remember nung sinasabi ko kay Mia, when nagustuhan ko siya kasi she's caring, kinikare niya ako, di ba?
Oh, ang caring naman ito, sige, ligawan ko. Pero paano kung hindi na siya caring? Mamahalin ko pa ba siya? Yun yung tanong. Ang tanong ba doon is, mahal ko ba siya dahil nag-care siya? O mahal ko siya kasi mahal ko siya? Diba? Kaya, always be reminded of that. Kapag nagmamahal ka, mahal mo lang. Wala nang ibang dahilan. No? So, you will conceive, sabi ni, balik tayo dito, sabi ni Gabriel kay Mary, you will conceive and give birth to a son and you will name him Jesus. So magkakaroon ka ng anak. And ang pangalan niya ay Jesus. Imagine, no? And he will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign forever. He will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Ano bang nalaikot yan? Ngayon, si Jesus is pinakilala dito na si Jesus is the Son of God, Most High, and who is perfect and righteous. So, introduction lang sa magiging series natin, no? Imagine, no? Yung asawa mo, kunyari ikaw si Joseph. Tapos yung asawa mo biglang nabuntis sa sinabi, binigay sa akin ni Lord ko. Ikaw ba maniniwala? Parang, kung ikaw si Joseph, totoo ba Mary? Wala ka bang ibang ano dyan? Totoo, maniniwala ba ako sa'yo? Alam mo yun, nagbigay si Lord ng blessing, ng son, and then nangyayari, mukhang magkakabitak pa yung relasyon nila ni Joseph at Mary, no? So, punta lang kayo next week para malaman natin kung ano mangyayari doon. Pero, ayun, Jesus is the Son of God, Most High. So, kapag anak ka ng Diyos, if you are God, you are perfect and righteous. Kasi hindi man natin pwedeng tawagin na Diyos ang Diyos kung hindi siya perfect or hindi siya righteous. No? So, let's assume muna na He is perfect and righteous, and I will tell you kung bakit. No? So, kilala natin si Jesus. He is the Son of God. Ngayon, ito pa yung isang sinabi about kay Jesus. Sa Matthew 1:22-23, sinabi to ng prophet si Isaiah, 500 years ago mula sa pagkapanganak ni Jesus. Sinabi na to bago pa mapanganak si Jesus, 500 years plus ago. Sabi niya, behold, the virgin shall be with the child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel. And what Emmanuel means is God with us. Imagine, ikaw sa pamilya mo, minsan lagi ka feeling mo parang, ano mo yun? Lagi kang nag-iisa. Tingin mo kapag may nakaaway ka lang, parang wala nang kakampi. Tingin mo parang, ayoko nang pumasok, wala naman akong friends doon. Binubuli lang naman ako doon. Imagine, there's a God na magbibigay na lagi mong kasama. Imagine that. No? And that is Jesus. God is with us. He is the Emmanuel. So, Jesus is our Emmanuel. God is with us. Imagine yung pinaka-creator mo, yung gumawa ng lahat, kasama mo. Ganun ka niya kamahal. Okay? Imagine. So, wala na natin si Jesus. Pero ang meaning ng Jesus in Greek is Jesus, which means the Lord saves. Ngayon, ang pangalan ni Jesus means the Lord saves or God of salvation. Ngayon, ang tanong doon is, bakit ko kailangan si Jesus? Kailangan ko ba ng tagapagligtas? Kailangan ko ba ng laging kasama? Bakit sinabi ni Lord John? Minsan, hindi natin yung ma-appreciate yung name ni Jesus na hindi ito nakikita kasi tingin natin sa sarili natin. Kailangan bang maligtas ako? Okay naman ako sa pamilya ko. Minsan ako lang talaga yung problema sa bahay. Pero okay naman. No? Ngayon, ang tanong is, bakit natin kailangan si Jesus? Yan yung isa nating dapat laging iniisip tuwing Pasko. Bakit ko ba kailangan si Jesus sa buhay ko? Bakit ko ba kailangan pumunta dito sa Youth Life? Para lang ba sa prizes, sa Nutella? sa palaro ni Kuya Raymond? Ngayon, isipin natin, bakit ba kailangan ko si Jesus? Bakit ito ba laging tinuturo ng church na to? Bakit ito yung laging tinuturo ni Kuya Raymond, Kuya Lawrence? Sino ba si Jesus? Ayan. Bakit kailangan ko ng Savior? Or kailangan ko ng Emmanuel? Or Diyos na laging kasama? Bakit kaya? No?
And sabi dito, as the scripture says, no one is righteous, not even one. No one is truly wise, no one is seeking God. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. Sino yung na-feel to, no? Feeling nila wala kang kwenta. Mama ko, lagi ako kinukumpara sa kapatid ko, sa kapitbahay namin, sa kaso ng kapitbahay namin. Si ba yung loyal? Si Summer. Okay. Di ba? Parang, no one is righteous. Sabi ng Bible, no one is righteous. Walang matuwid, lahat masama. Walang umanap kay Lord, walang mabuti. So sa tingin nyo, kung ikaw makasalanan, tingin mo, saan ka mapupunta? Di ba sabi nila, liars go to? Ayan, di lang liars. Kumbaga, lahat ng makasalanan, go there. No? Ayaw na sabihin. Pero go to hell. Ayun. Walang go to doon ah. So lahat tayo ay makasalanan. So, naniniwala ba tayong lahat doon? This is alam naman natin na problema ng mundo is, ang mundo is may problema. And minsan, hindi natin naiisip na tayo yung problema. So, it is very important na malaman natin na lahat tayo palya, lahat tayo makasalanan sa bawat isa at sa harapan ng Diyos. No? Ngayon, sabi ng Bible, for everyone has sinned and we all fall short of glorious standard, of God's glorious standard. Sino nakakalam ng Ten Commandments? Baka hindi nyo alam. Sige, isa-isayin natin. Sa isip nyo isipin nyo, mula nung pinanganak kayo, naalala nyo pa yung pagka-baby nyo? Hindi na. Naalala ko lang yung baliktad yung tsinelas ko nasuot ko. Pero yun, mula pagkabata nyo, sino na dito, hindi nagsinungaling? Huwag nyo nang taas ang kamay. Baka maghusgahan tayo dito. Isipin nyo lang. Nakapagsinungaling. Sino dito yung nagmura? Isipin nyo lang. Sino dito yung tumingin sa lalaki o babae ng malaswa? Yan. Kahit sino O sino dito yung nagalit? Ayan, sikat na. Ayan, sige. Hindi mo masamang maging aminado. So, sinasabi nyo pa lang sa akin na kayo ay, kapag nagalit, sabi ni Jesus, you are a murderer. Kasi a murder is doon nagsisimula, sa galit. You are adulterer dahil pinagdanasahan yung ibang tao. Kasi doon nagsisimula yung pagkakaroon ng kabet, pagloloko, pag-cheat. No? And you say to me that you are a liar, that liars go to hell, and that you are ginagamit mo sa pagmumura. Ginagamit mo yung pangalan ng nanay mo or title ng nanay mo para i-disrespect yung ibang tao. Imagine, lahat ng tao create ni Lord and then yung magulang mo binabasos mo. And binabasos mo na rin yung pinaka-creator. Imagine. So, you are a murderer, adulterer, liar, and mapagmura. Hindi ko naman masabi. So, doon pa lang, may kita nyo na walang matuwid sa ating lahat. Lahat tayo bagsak. That's why we all fall short to the glory of God. Glorious standard of God. Di ba? Lahat tayo makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And isa pa, di ba? Sino nakakita dito ng baby? Or mga 3 years old, 4 years old. Nag-away dahil sa lollipop. Nagagawan dahil sa laruan. Umiyak, nagwala sa loob ng church. Ayan. Imagine, meron ba nagturo sa kanila para gumawa ng gano'n? Tingin nyo ba nakita nila na yung mga magulang nag-aagawan ng lollipop? Si Gabi tsaka si Reyna.
Oh, wala nang sisihan. Lahat tayo dito makasalanan. Mula nung pagkabata nyo pa lang, mula nung isinilang pa lang kayo, may bahid na tayong lahat ng kasalanan. And that is, mabigat yon. That is heavy. That's why I say na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dahil for the wages of sin is death. Oh, makinig muna dito. Sino ayaw mamatay? Wala naman tayo, di ba? Oh. Pinag-ano ko lang kayo. Imagine, dahil lang sa maliit na kasalanan mo, you are plead guilty and you are dapat mamatay. Oh, waterfall. Ayan. Sige, tapos na ang waterfall. Imagine, mamatay ka and maranasan mo yung total separation sa pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao na nasa paligid mo, and that is hell. Lahat ng meron kang masasayang moments dito mawawala sa'yo. That is hell. And that, yun yung kabayaran ng ating kasalanan. So, kung talagang makunat kayo, para sa nagsasabi na okay naman sila, let's do a sin check. Diba? Which is nagawa na natin kanina, naging advanced na ako. You are a murderer, adulterer, liar, and nagmumura. Lahat tayo palya. And always be reminded na sa tuwing nagmamataas ka, sa tuwing nagmamalaki ka, always do a sin check. Kasi lahat tayo palyado, lahat tayo pantay-pantay. Kumbaga sa gravity, lahat pare-pares tayo ng babagsakan. Parang yung linya lang sa kapag may namamatay. Sa yung tip, diba? Isang straight na linya lang tayong lahat doon. Lahat tayo pantay-pantay na mga kasalanan. At lahat mapupunta na impyerno. No? Sige, kung na-realize nyo na yun, ito pa. Okay naman ako kasi kahit magkasalanan ako, maging mabuting tao lang ako, okay na. Maging mabait lang ako. Siguro, ilan ba yung nagawa kong mali ngayon? Sige, mamaya nagawa ko ng paghugas ng plato, yung nabasa kong baso, bili akong bagong baso. Kumbaga, nagkamali ka and then papantayan mo ng mabuting gawa. Imagine, merong kriminal nakapatay. Pwede pa pagdating niya sa judge, Judge, naghugas ako ng plato, lagi akong tumutulong sa nanay ko, ang dami kong natulungan. Isa lang yun, Judge. Bakit mo ako ikukulong? Meron bang ganon? So imagine, yung ginagawa mong pantapal sa kasalanan mo, hindi yun gumagana. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. May magawa kang mali, may manghihingi ng lisensya sa'yo. Lisensya mo! Akin ang lisensya mo. Nanginginig na ako. Always be reminded na ang kasalanan laging may kabayaran. Laging merong kabayaran. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng mabuti. Hindi bayad yun. Dahil, miski yung mabubuti mong gawa, may bahid pa rin ang kasalanan. Kasi minsan, bakit ka naghuhugas ng plato? Para kapag nagpaalam ka, hindi ka pagbawalan. Okay. Sige, marami nakaka-relate. So, always imagine, everything that you do is may bahid ng kasalanan at hindi mo pwedeng sabihin at ipamukha sa Panginoon na, Lord, dali mo ko sa langit, ang dami kong nagawa, oh. Walang ganon. Okay? So para sa nagsasabi naman na okay naman sila, di ba? Kapag ba nakagawa ka ng krimen, ayan, sinabi ko na, ipagmamalaki mo na lahat ng tama mong ginawa. Di ba hindi? Hindi yun nag-work ng gano'n. So, para naman sa mga magagawan pa ng paraan yan, makasalanan. Sige, let's find a solution naman. Ngayon, sinasabi ng mga sa philosophy,
Maging lahat edukado. Magiging mabuti, magiging mas better yung community natin, yung country natin. And imagine, lahat ng nag-aaral sa mga magandang school, sila pa yung mas nanlalamang ng ibang tao. Mas mayabang, mas nandidiscriminate. Tingin nyo ba edukasyon ang problema ng mundo? Let's find another solution. Maging mayaman ang lahat. Minsan na-imagine ko, kapag naging mayaman ang lahat, so sino na magtatanim ng bigas sa palayan? Paano kapag naging mayaman na, sino magtitinda ng milk tea? Mayaman na lahat eh, hindi mo na kailangan magtinda ng milk tea. Si Summer pala, loyal siya. No? Imagine, di ba? Imagine lahat mayaman. Or, sige, bigyan kayo ng pera. Pero, yung mga mahihirap at mayayaman, may isa lang silang sinasabi. Actually, yung sinasabi nila, magpinsan. Ang sinasabi ng mahirap is, makinig! Malakas ba? Sorry daw. Sinasabi ng mahirap is, kailangan ko to para maging mas okay yung buhay ko. Ang sinasabi ng mayayaman, kailangan ko pa nito para maging mas okay ako. Imagine, mahirap na mayaman, laging mayroong hinahangad. Ngayon, pera ba ang solusyon sa problema natin? Ano ang problema ng tao? Kailangan muna kasi natin malaman kung ano yung problema ng tao. Ang sabi sa Bible, the human heart is most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sinasabi ng Bible, lahat ng puso natin masama at hindi mo dapat pagkatiwalaan. So sino dito naniniwala na follow your heart? Mapupunta kayo sa mga gusto niyong pupuntahan. Sure ball ako dyan. Kasi lahat na napupunta sa impyerno, pinili nila yun. Kaya, just follow your heart. And talaga mapupunta ka sa mga bagay na gusto mo. Siyempre, kapag may ginusto kang bagay, wala doon madala si Lord. So kung wala ka kay Lord, nasaan ka? Ngayon, ang problema ng tao is puso, kaya ang kailangan natin is a solution para sa problemado natin puso. We don't have the solution because we all have simple hearts. Kahit ikaw mga babae, ay aayusin ko to si lalaki para maging mas mabuti siyang tao. Hindi yung mangyayari kasi lahat tayo merong simple na puso. Walang ni isa sa atin kaya makapagayos. Miski magulang mo, hindi ka madidisiplina. Miski kapatid mo, hindi mo madisiplina. Miski kahit sino, hindi mo mapapasunod. Lahat. Lahat tayo masama. At the very core. And that is our hearts. So, anong solusyon? That's why, bakit natin kailangan si Jesus? Because we need a God and a Savior whose heart is righteous and perfect and who will be with us forever. Sabi ko ng forever. That's why we need God. Hindi natin kailangan si tropa kasi masama rin yung puso niya. Hindi natin kailangan si jowa kasi masama rin yung puso niya. Hindi niya magpapagaling yung puso ko. Kahit anong galit niya sa akin, talagang hirap. Hindi niya pa ako tulungan, pinapagalitan pa. Imagine, kung mahihingin man tayo ng tulong, dun sa may mas magaling, di ba? Kunyari, magpapagawa ka ng sapatos, ibibigay mo ba sa treasurer? Sa cashier? Ayusin mo naman yung sapatos ko. O kaya, ako IT, i-hack mo nga yung FB ko. IT ako hindi. O, isang yung IT, nagpo-program lang, hindi nag-hack. Hacker yung nag-hack. Isa pa nga. Okay. O kaya, di ba papayos ka ng washing machine, paayos mo sa IT. Hindi tatalab yun. Okay, kasi sa mekaniko,
Tayo at lalaki. So that's why, if may problema yung puso mo, at kung sino yung nag-create sa'yo, saan ka pupunta? Sa perfect na Diyos. Sa perfect na tao. Na kayang maintindihan ka kasi si Lord lang nakakaintindi ng puso natin. Now, ito yung gusto ko maintindihan nyo. Kapag lagi nyo tinitignan kung gaano kayo kasama, dun yung mas nakikita yung liwanag na kailangan mo ang Diyos sa buhay. Problemado ka, mas lalo mong makikita na ang solusyon nasa Panginoon. Okay. So, masasagot din ito kung yung mga tanong na may Diyos ba talaga. Di ba yun yung mga tanong natin eh. Si Lord lang din makakapagsagot nun kung mayroong Diyos. Ano pa? Mahal pa ba ako ng Diyos? Si Lord lang din makakapagsagot nun. Ano pa? Bakit wala siyang ginagawa? Siya lang makakapagsagot nun kung meron ba siyang ginagawa o hindi. Lagi tayo nagtatanong pero hindi tayo lumalapit. No? That's why we need a God. Ngayon, bakit dumating si Jesus? Bakit siya pinanganak? Dahil ba kailangan natin siya? Kaya siya pumunta. May mga user tong mga tao to. Kailangan nila daw ako. Ganun ba yun? Hindi. So, I will give you a verse na sana masa puso nyo, tumatak sa isipan nyo. Dahil ito ang pinakasikat na verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. And John 3:16. Bakit dumating si Jesus? Dahil for God so loved the world. Love is love. Hindi ito kapag nagmamahal ka dahil napapasaya mo yung ibang tao. Hindi. Nagmamahal ka, kahit masaktan sila, kahit hindi mo magawa yung gusto nila, pipigilan mo kasi mahal mo sila. Hindi mo kukonsintihin yung pagiging matigas nila ng ulo. Hindi mo kukonsintihin yung pagdodroga nila para maging masaya sila. Hindi. Ang pagmamahal ay pagmamahal. Affected ka kapag may nangyayari sa kanila. Kapag may nangyayari sila, parang ikaw rin yung nasasaktan. Kapag kailangan nila ng tulong, tumutulong ka. And kahit hirap ka na, kahit 12 o'clock na, sige, pupunta ako dyan sa bahay nyo, tulungan kita. Ganon ang pagmamahal. Love is love. Imagine, binigay na ni Lord ang lahat, create niya ng lahat, and then ano na lang yung kaya niyang ibigay. Imagine, si Lord kayang ibigay ang lahat, pero nabigay niya sa iyo eh. Kaso dahil sobrang makakasalanan tayo, nag-aagawan tayo, kaya may merong mas mayaman, may mas mahirap, nag-aagawan tayo sa lahat ng mga resources na binigay ng Diyos. Kaya merong mahirap, kaya merong mayaman dahil sa ating mga kasalanan. Binigay na sa atin ni Lord ang lahat. And then ang kaya niya na lang ibigay is pagmamahal. Ito pang isa. I will give you hope. Hindi dyan sinabi, for God so loved the people. Hindi sinabi dyan, for God so loved the girls, the boys, ladies and gentlemen. Hindi. Sabi niya dyan, for God so loved the world. Kung meron pa man namatayan na hayop, mahal ni Lord yun. May mga hayop na namamatay, mahal ni Lord yun. May mga gubat na nasisira, mahal ni Lord yun. Lahat ng meron, lahat ng create niya, mahal niya. Pero ang problema, ang tao, lumalayo. Minsan, binibigay na, nire-reject mo pa. So, hindi ito parang pag sinabi niya dyan, for God so loved the world, pati mundo, ililigtas niya. Sinira natin eh. Ililigtas niya ito sa panahon, sa tamang panahon. Sa ating lahat. And hindi tayo pupunta basta sa langit lang. Imagine, in the end times, nasa langit nga tayo, pero ang playground natin is on earth. Always be reminded of that. And anong binigay ng Panginoon? Ano yung hindi niya na lang nabibigay?
ang hindi niya na lang nabibigay is mismong sarili niya. That's why He gave His only Son. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Imagine, nabigay na ni Lord lahat. At ang kaya niya na lang ibigay is yung sarili niya. Minsan ganun tayo kapag nagmamahal. Kahit walang-wala ka na, ibibigay mo na yung sarili mo, dugo, pawis. Ganun yung mga magulang nyo sa atin, sa mga magulang natin sa atin. Dahil ganun ang pagmamahal, sa sacrifice. He gave His only Son. Imagine, binigay ni Lord yung anak niya so that mabayaran yung kasalanan mo. Di ba I said dahil sa kasalanan, ang kabayaran kamatayan. And from that manger, tuyot-tuyot na sanga, pumunta siya doon sa cross na tuyot na puno at mamatay para sa iyo dahil kapag namatay ka, mawawalay ka sa Kanya forever. Ngayon, kahit mamatay ka, basta naniwala ka kay Jesus, you will be with Him forever. Jesus died. Siya na nagbayad. Kung baka kay Maroas, itabi mo anak, ako na. Hindi mo kayang sundin lahat to, sige ako nang gagawa para sa'yo, makasama lang kita. Ganon tayo kapag nagmamahal. Hindi mo kaya, sige ako nang gagawa para sa'yo. And then ganon din yung ginawa ni Lord para sa atin. Bumaba. Though, that whoever believes in Him, so, merong ano dito si Lord nagbigay ng regalo at yun yung anak niya. And for by grace you have been saved through faith. Kapag naniwala kayo kay Jesus, you all be saved. We all be saved. Wala din mo na kailangan gumawa ng tama. Hindi mo na kailangan lagi pumunta ng church. Maniwala ka lang kay Jesus Christ, you will all be saved. Mararanasan mo yung 100% ng blessing at pagmamahal ng Diyos. Maniwala ka lang kay Jesus. 100%. And that is not your own doing. Di ba sabi niya dyan? Ligtas kayo hindi dahil sa mga ginagawa nyo kasi lahat ng ginagawa nyo mali, may bayad ng kasalanan. It is the gift of God, not a result of works so that no one may boast. Kaya masakit sabihin na may nagbigay ng regalo, hindi. Ayoko, wag mo akong bigyan yan, kaya kong bilhin yan. Minsan may ganon. And ganon yung ginagawa natin kapag hindi tayo naniniwala kay Kristo at sa binigay niya para sa atin. Nire-reject natin yon. Imagine, na kay Lord ang lahat, di ba? Nasa Kanya lahat ng blessings. And then nire-reject mo, saan ka mapupunta? Mapupunta ka sa lugar na walang Diyos, na walang blessing, walang masaya, lahat masakit, kamatayan. Kaya that's why for the wages of sin is death. Not a result of works, no? And should not perish, for whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Minsan nakala natin normal na lang na mamatay. Pero para sa Panginoon, it is abnormal na mamatay ang mga taong mahal niya. That's why dumating siya para magkaroon ka ng habang buhay. I give them eternal life, sabi ni Jesus, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Ngayon, as a believer of Jesus Christ, hindi ka kailanman mawawala sa piling niya dahil sa paniniwala mo sa Kanya. Dahil kasama sa paniniwala ang pagmamahal din sa Diyos. Kapag may nagmahal sa'yo, minamahal mo pabalik. Hindi pwedeng ang Diyos lang nagmamahal sa'yo. Hindi lang pwedeng ang Diyos lang nagmamahal sa atin. Laging mayroong pabalik. Kaya kailanman hindi ka mawawalay sa Kanya. Okay? So malapit na ako matapos. Kanina, di ba? For the wages of sin is death. Pero may karugtong yun. Hindi ko lang sinama kanina. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yung kinakatakutan mong kamatayan, balang araw yung mawawala. Yung kinakatakutan mong sakit, paghihirap, pagdurusa, pagdating sa dulo, mawawala ng lahat yon dahil kay Jesus. Because He is the Lord who saves. He will save you for this suffering. Sa pahirap na nararanasan natin dito, sa sakit na nararanasan natin, sa mga rejection ng mga tao, sa mga
pangungutya ng mga tao or sa lahat ng papahirap ng mga bagay na meron dito sa mundo ito, iaalis ka niya dito. And i-restore niya ang lahat in a way na kung saan maganda at perfect. Imagine, maniwala ka lang. It is a free gift of God. Tatanggapin mo na lang. And bakit dumating si Jesus? God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Habang makasalanan tayo, namatay si Jesus para sa atin. And that is love. That is real love. Walang ibang dahilan. Mahal ko kayo kasi mahal ko kayo. And I will give my life for you. Yan ang sabi ni Jesus. So, dumating si Jesus para pagbayaran yung di natin kayang bayaran. Para gawin yung di natin kayang gawin. Because that is love. Upang makapiling natin siya muli. Upang muli natin siya makapiling. Hindi si Lord ang may kailangan sa inyo. Kailangan natin si Lord. Hindi siya bumaba para makakuha ng maraming tao. No. Bumaba siya dito kasi kailangan natin siya. Wala siyang kailangan. And imagine, He came down just for us. Wala siyang kailangan. Pero kailangan natin siya. And in the end, dahil nasa piling na tayo ng Diyos, may pagmamahal, pagtanggap at kasiguraduhan na kailanman hindi ka mag-iisa o pababayaan. Dahil lahat ng bagay na masasakit sa mundo ito, hindi ipaparanas ng Diyos sa habang buhay. And this is where I am. Ito yung kanina kong intro, di ba? Ito ang meron sa Pasko. And imagine, ito ang meron kay Jesus. Naranasan natin ang pag-ibig at pagmamahalan. Pagbibigay at pagmamahalan. Kung saan may na-receive tayong regalo, which is salvation. Satisfaction. Maraming handaan at kainan kasama ang friends when we go to church. Mamaya marami tayong kainan. Busog kayo, alis. Maraming pailaw. At kantahan. Masaya ba yung kantahan natin kanina? Yes! And then sa kantahan na yun, magbibigay sa iyo ng pagmamahal na feeling. Buhay na pamayanan dahil sa selebrasyon at maraming reunion sa church. Imagine, kahit hindi na kayo magkakaklase, kapag lagi kayo pupunta dito, lagi nyo makikita ang bawat isa. Imagine, magkakaroon ka ng friends hanggang sa matapos ang buhay na. Kung lagi tayo dito, di ba? And, yan yung makuha natin kay Jesus. And in the last days, sa eternal life, this is God offers. Habang buhay na pagbibigayan at pagmamahalan, habang buhay na mayroong regalo, nagbibigay ng regalo, habang buhay na mayroong handaan, kainan kasama ang Diyos. Kumakain pa rin tayo pagdating ng habang buhay. Kasama ang friends, maliwanag na buhay at kantahan na magbibigay sa iyo ng satisfied na feeling. Buhay na mundo dahil sa selebrasyon at sa union ng Christians. Lahat ng naniniwala kay Jesus at ng Diyos. This is where we live. Diyan magsisimula yung simula ng habang buhay. In that end. Imagine. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon, pinagkulong mo sa amin, Panginoon. Thank you for this gospel, Panginoon. For this love, Panginoon.